ngayong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang hapon Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita. Balita. Boom Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan ng sama-samang hakbang para mas paigtingin ang proteksyon sa mga kabataan. Balita. Boom Balita. Supervised na paggamit ng social media ng mga batang edad 16 anyos pababa, ipinanawagan ng Philippine Pediatric Society. Balita. Boom Balita. Paninindak at pagbunot ng baril ng lalaking nagpakilalang general, iniimbestigahan ng Mandaluyong Police. Balita. Boom Balita. Operasyon ng EV taxi suspendido matapos makisali sa robbery prank ng dalawang vlogger. Balita. Boom Balita. Ikalawang bugso ng taas singil sa toll ng SLEX at Star Tollway, aarangkada sa Hulyo 1. Balita. Boom Ilang kalsada pansamantalang isasara para sa White Ribbon Protest sa Quezon City bukas. Halos 10,000 pulis naman ipakakalat. Balita. Boom Balita. At Ateneo player na si Divine Adili nailibing na sa Nigeria. Boom Balita. Boom Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado. Huling Sabado na ho para sa buwan ng Hunyo 2026. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News, inyo ho mga kasama sa isang oras na balitaan. Ito po si Joel Reyes. Balita. Boom Balita. Sa detalye ng mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita, alas 5:10 ng hapon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kolektibong hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan sa sunod-sunod na insidente ng karahasan. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Git nito, dapat tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan sa loob man ng silid-aralan, field trip, training camp o iba pang gawaing pang-eskwela. Umapela rin ito sa mga magulang na maging aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak, maibigay ang oras, atensyon at pang-unawa. Hinimok din ito mga estudyante na nakararanas ng anxiety o depresyon na huwag mag-atubiling humingi ng tulong.
Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon sa Bongbong Marcos. Balita. Boom! Balita. Inirekomenda naman ng Philippine Pediatric Society o PPS na huwag payagan ang mga batang edad 16 anyos pababa na magkaroon ng hindi nababantayang akses sa social media. Ayon sa Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics o PSDBP, sila mismo ang nakakasaksi sa epekto ng hindi kontroladong paggamit ng social media sa kanilang mga pasyente. Kabilang dito ang pagtaas ng anxiety o pagkabalisa, hirap sa pagkontrol ng emosyon, problema sa pagtulog at paglala ng ilang behavioral at developmental concerns. Gayit ng grupo, ang mga ito ay hindi lamang posibilidad kundi mga aktwal na sitwasyong nakikita sa kanilang mga klinika. Nanawagan ang PSDBP na dapat magtulungan ang mga magulang, paaralan, health professionals, mga gumagawa ng digital platforms at mga mambabatas upang maprotektahan ang mga bata online. Balita. Boom! Balita. Sinimulan na magpatupad ng Department of Education ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Kasunod dito na madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa 3 nasawi at 20 sugatan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, magiging bahagi ng nationwide school safety campaign ang paggamit ng handheld metal detectors ng mga security guard na gagamitin sa regular na pag-iinspeksyon ng mga bag. Magkakaroon din ng mahigpit na visitor management system, paglalagay ng mas maraming CCTV cameras at dagdag na security personnel sa mga paaralan. Palalakasin din ng DepEd ang kampanya laban sa bullying at cyberbullying sa pamamagitan ng pagbubukas ng reporting channels upang madaling makapag-report sa banta at insidente ang mga estudyante. Magsasagawa rin ng safety audit sa mga pampublikong paaralan upang suriin ang perimeter fences, mga pasukan o pasukan, ilaw at emergency exits. Balita. Boom! Balita. Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng Mandaluyong City Police ang insidente sa isang viral video ng pagbunot ng baril ng nagpakilalang general sa isang nakaalitang motorista. Ayon sa Mandaluyong City Police Station, nagsimula na anila ang investigasyon upang matukoy ang mga personalidad na sangkot. Bine-verifika na rin anya ang detalye ng pangyayari, kinukunan ng pahayag ang mga testigo at sinusuri rin kung legal ang baril. Nanawagan naman ang Mandaluyong City Police sa publiko na panatilihing kalmado at iwasan ang paggamit ng pananakot o armas sa oras ng hindi pagkakaunawaan. Paalala ng pulisya, isang pribilehiyo ang pagkakaroon ng baril na may kaakibat na responsibilidad at ang paggamit nito upang manindak ay maaaring humantong sa kaukulang legal at administratibong aksyon. Balita. Boom! Balita. 3 miyembro naman ng armed robbery group ang sugatan na makipagbalita ng putok sa mga pulis ng masukol sa NLEX sa bahagi ng Bukawi Tollgate. Batay sa paunang investigasyon, una nagkasa ng hot pursuit operation ng pulisya laban sa robbery gang na aktibo sa Region 4A, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Naitimbre sa mga otoridad na dadaan ng grupo sa NLEX sakay ng puting van, kung kaya't agad na naglatag ng dragnet operation. Dito na nasukol ng mga otoridad ang mga sospek at nakipagpalitan ng putok hanggang sa sila ay tamaan ng bala at inaresto. Nabatid na merong kasamang SUV ang mga sospek sa pagdaan sa NLEX at nagawang makatakas ng masukol ang van. Boom! Balita. Boom! Balita.
Alas 5:15 na ho ng hapon, sinuspinde ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng isang electric vehicle taxi na nakisali sa robbery prank ng dalawang vloggers. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, suspendido ang EV taxi ng 30 araw habang gumugulong ang investigasyon. Git ni Mendoza, hindi nakakatuwa ang ginawang prank, sa halip naghahati dito ng takot sa mga regular na sumasakay ng taxi at TNVS. Maglalabas din umano ng show cause order ang LTFRB laban sa Green Smart Mobility Philippines Incorporated na siyang may-ari ng EV taxi.